Totoo ba? Yung tinatawag na bad debt and good debt. Well, kung meron kang pera at ini-invest mo at ang investments mo kumikita ng mga roughly, kunyari, 8%. Tapos gusto mo mag-housing loan. Ang housing loan, 4 to 6%. Di ba mas magandang kagatin mo na lang ang housing loan? Okay, wag ka magbitaw ng maraming pera, di ba? Para sa house construction or whatever, di ba? Mahirap kasi kung gagalawin mo ang investment mo, malaki kinikita. Sayang, di ba? Yun ang mga tinatawag na good debt. Ang mahirap, yung bad debt, like yung mga credit cards, yung mga, well, I have nothing against credit cards. You use it for convenience. But sad to say, many people use it for prestige, use it for status symbol. Doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaproblema pag hindi binabayaran Exactly. agad. Ang mahal. They spend more than what they earn. So, yun ang nagiging problema. I know a lot of people na talagang ang kinikita nila, let's say, example lang, 10,000 pesos. Pero ang utang sa credit card cannot even pay yung salary nila, hindi mabayaran ng credit card. So, doon nagkakaproblema, nag-overspend sila. Okay, so merong magandang utang na nakapagpapalago sa'yo, merong pangit na utang na umuubos sa'yo. Exactly. Parang ganon. Bakit napaka-importante na? O sige, sabihin na natin, hindi maiwasan ang utang. Kakaunti ang kita, nagkasakit ang anak, kailangan mangutang. Paano mag-manage ng utang? Unang-una, kung uutang ka, siguraduhin mo yung kaya mong bayaran. Unang-una, ang utang is spending the money you haven't earned. Kumbaga, ako hindi naniniwala sa utang kasi ang umuutang walang pera, so wala rin pambayad. so doon nagkakaproblema. Pero kung ang utang is sa tingin mo kayang bayaran, doon papasok yung nagkasakit, yung mga talagang emergency, siguraduhin mo kaya mong bayaran. And meron kang alam na darating na pera to pay that off. Pero alam mo, may mga iba akong kakilala, may lalapit, manganganak daw yung misis, kailangan mangutang. 9 months na dinala ng misis yun, di ba? Hindi mo ba pinaghandaan yung pagbubuntis nyo? Ganyan ang sermon ko sa aking mensahero. Sabi ko, kung kailan manganganak, tsaka ka mangungutang, hindi ka nag-ipon. Ayun. Isa pa yung school tuition fee, di ba? Alam mo, magbabayad ka ng tuition fee pag bukas ng klase, di ba? Correct. Bakit kayo nagbakasyon? Sa abroad. Yun. Diba? Doon nagkakaroon ng problema. Mismanage ang kanilang finances. What is the first step to manage debt? Or yung una hakbang para ma-manage ang ating mga utang? Actually, kung marami kang utang, una mong gawin, i-consolidate mo at alamin mo kung magkano talaga ang pinaka-total. Okay? Then from there, check mo yung sources of income mo and how you will manage it, how you will pay it. Importante, wag mo nang dagdagan. Kumbaga, 1 step forward, 2 steps backward. So it's better for you to really focus in talagang looking for an extra income. Kasi right now, kung nakikita mo ang income mo kulang, you really have to increase your income. You have to look for another second income or ibang pagkakakitaan para lang ma-manage mo yung utang mo. Kasi kung aasahan mo yung kinikita mo at sa tingin mo hindi kakayanin talaga yun, talagang maghahanap ka kailangan mo magsipag. Exactly. Ayun. Yes. Habang kaya ng katawan mo, why not? Okay. So ang pagpaplano talaga, una kapag may utang, kailangan alam mo kung magkano yan at kailan mo babayaran at kung paano mo babayaran. Oo. Kita mo yung mga housing loan, mga car loan, di ba? May duration yan. 5 years to pay, 10 years to pay. Ngayon, minsan kasi pag yung mga utang sa ibang, yung walang mga dokumento, yung mga ganon, doon nagkakaroon ng problema na mismanage kasi hindi niya nakikita na ito lang pala kaya niyang bayaran. Minsan, hindi mo nakikita na may other expenses ka pa pala na dapat bayaran. So, paano mo babayaran ng utang? So, again, it's a matter of yung magkano ba pumapasok at magkano babayaran mo. So, doon mo lang naman titingnan talaga yun. Ayun. At sa credit card, dahil marami sa atin may credit card, gamitin pero magbayad agad. Exactly.